Karong hapon, ang akong tahas diri, again, is to share to you the Word of God. My prayer is that God will continue to speak to us and allow us to understand every revelation that the Lord will give us this afternoon. Hallelujah. Ang atong team, ingon pa din ni, isukdulang biyaya. Notana ko, unsa man ang sukdulan? Ang sukdulan day, it also mean unlimited, extravagant, or bountiful blessings. Maragana bitaw? Kana tungod kay pinasikat kana sa atong gituuhan ba nga kung unsa man ang atong kahimtang karon kana tungod sa mga grasya o panalangin nga gibubo sa Dios kanato. Amen. Mao na nga bisan dili to inana pa kadagaya ang atong nadawatan, pero ang atong pagpasalamat dili gyud moundang. Amen. Mao na nga karong hapon tagay ko gamay panahon nga isgutan kadali ang mga butang nga kinahanglan imo ug akong masabtan kalabot sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang pagpasalamat manggod sa Dios kini tubag nato sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Nagapasalamat ba ta sa Ginoo? Ato na isgutan pag-ayo, unsa gayod ang tinuod nga pagpasalamat? Unsay naglangkob sa tinuod nga pagpasalamat? Muna nga, gusto na ko kini ang ibutang nga titulo sa atong isgutan karong hapon. Sacrifices of Thanksgiving. Sacrifices of Thanksgiving. So if you have your Bible, please open with me to Psalms 107, verse 22. Psalms 107, verse 22. Inani ang pagkaingon sa New Living Translation. Let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully about His glorious acts. So, sa gingon diha, ingna sila nga maghalad og sakripisyo sa pagpasalamat og malipayon nga pag-awit tungod sa mahimayaong lihok sa Dios ngari sa atong kinabuhi. So, ang pagpasalamat di ay tubag kini sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na nga ang pagpasalamat kanunay kini ginasaulog sa tanang Kristohanon nga kasimbahanan sa tibuok kalibutan. Gani sa uban nga mga mauswagon nga mga nason sama sa Europe or States of America, kanila ang Thanksgiving is an annual national holiday marked by religious observance and traditional family dinner. Mao nang ginahimo nila sa Amerika o sa European countries, labi na mga Christian countries. Sa ilaha ang pagpasalamat sa Ginoo, ang Thanksgiving, usa kini ka relihiyoso nga buluhaton nga madayag pinaagi sa hiniusang panihapon sa matag membro sa pamilya. Muna dito, labi na sa Amerika, ang mga pabo, turkey, kana sila ang halos maharos yun basta panahon na sa Thanksgiving. Kaya para sa ilaha dito, traditionally, kung walay pabo nga litsonon nimo sa inyong panihapon, murag dili na Thanksgiving. Murag sa ato sa Pilipinas, kung walay litson, murag dili birthday. Murag ana ba? So nahimo na siyang tradisyon. Pero kanato nga mga Kristohanon nga gitawag o gipili sa Dios, our Thanksgiving is an expression of our gratitude, especially to God.
Kanato nga Kristohanon, ang atong pagpasalamat, pagpadayag kini sa atong kalipay tungod sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Pero unsay naglangkob sa pagpasalamat? Pag mag-ingon gud ta o pagpasalamat sa Dios, unsa gayod ang tinuod nga pagpasalamat sa Dios? Sa muna nga atong tema, isulat diha. Sacrifices of thanksgiving. Unsa ang mga sakripisyo nga atong mahalad sa Ginoo nga maghulagway sa atong pagkamapasalamaton sa Dios. So mana siyang sacrifices of thanksgiving. Tulo ka importanteng butang ako nakita sa Bible. Actually daghan siya pero tulo ka mga importanteng butang akong gilili dinhi sa Bible nga atong tun-an karong hapon. So what are the sacrifices of thanksgiving? Number 1. Ingon dinhi, the sacrifices of thanksgiving, number 1, is the sacrifice of our praise. Sacrifice of our praise. Sakripisyo sa atong pagdaig. Sacrifice of praise. Hebrews chapter 13, verse 15. Ingon ang scripture sa New Living Translation. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise. So diyan na ito makita, sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance or loyalty or devotion to His name. So saying ko sa Bible, it said, therefore, let us offer through Jesus a continual, I want you to underline the word continual, sacrifice of praise to God, proclaiming our loyalty, our devotion to His name. So ang unang sakripisyo sa pagpasalamat, ang atong sakripisyo sa pagdaig. Og niini, atong ipaila ang atong gugma sa atong Diyos. I want you to notice the word continual. Ambot og ma-underline na siya. The word continual sacrifice of praise, this word continual is telling us that giving thanks to God should be on our lips every day. Muna siyang meaning sa continual sacrifice of praise. Ngang pagtudlo sa Ginoo, nga unta, ikaw nga anak sa Dios, ang imong pagkamapasalamaton na sa imong ngabil sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Mo nang meaning anang word continual. Mo na pag ako'y ginaimbita mag-speak of thanksgiving, akong gina-emphasize pag-ayo that thanksgiving is not a day, but a lifestyle. Kaya kasagaran mo sa mga churches, Thanksgiving Day. Ana, yan ay mga saging, buungon, na pinya, na marang. Kailat, kasagaran, Thanksgiving Day ang tawag. Pero ako sa ginan, Thanksgiving is not a day. It's not celebrated once a year. Ingon ng scripture, it should be a continual sacrifice of praise to God. Munang meaning, ang buti pasabot sa continual, it should be a lifestyle. Are you following? Because the truth is that as we breathe the air that only God provides, many people never uttered enough thank you even to our parents, even to one another, especially to our gracious God. Nganong gipahinumduman ta sa Ginoo nga pagpasalamat sa iya makanunayon. Ngano, nagpahinumdum siya ana kay ang tinuod daghan sa mga tao dili igo ang iyang pagpasalamat
bisan gani sa iyang ginikanan. Mga anak, paminaw, pag mata niyo buntag sa iyo, namoy pagkaon sa lamisa, nakahinumdom mo, nagpasalamat sa inyong ginikanan. Ang abi na ito mga anak, automatic nang natay pagkaon. Dili. Paningkamot na sa atong ginikanan. Butang nga atong hinumduman ug kanunay pasalamatan. Amen. Muna nga ang tinuod, nga nung gipahinumduman ta sa Ginoo ani nga pagpasalamat ay padayon kanunay tungod kay daghan sa mga tao dili igo ang iyang pagpasalamat bisan gani sa uban, sa atong mga higala, sa atong mga amigo, sa atong mga parente, sa atong kaila, dili igo ang atong pagpasalamat. Labaw na sa atong maluluyon nga Dios. Daghang mga tao maglukso-lukso pag naay panalangin. Pero ang unang makalimtan, ang pagpasalamat sa Diyos tungod sa panalangin. Muna siya ang kamaturan. Muna nga, pag magiuntag, continual sacrifice of praise, akong pangutana, kapasalamat ba ka sa Diyos? Kapasalamat ba ka sa imong ginikanan? Kapasalamat ba ka sa imong papa? Sa imong mama? Kapasalamat ba ka sa imong ninong ug ninang nga kanunay mahinumdom maghatag og regalo nimo? Kapasalamat ka ba sa gapaeskwela nimo? Kapasalamat ba ka sa naghatag og trabaho sa imo? Nagpasalamat ba ka nga na-promote ka? Daghang mga tao malipayon siyang kadawat sa panalangin pero wala nagapasalamat. Wala siyang problema sa daghang mga tao. That's why God is reminding us this afternoon that sacrifice of praise should be continual. Muna ingon niya diha. Munang ang Thanksgiving, dili na kausalang siya sa katuig. Thanksgiving should be personal. It should be a lifestyle. Amen. Muna, ang churches nga nakasabot aning pagpahinumdom sa Ginoo, ang ilang pagpasalamat matag karunugon niya, dili kausalang sa isa katuig. Are you following? So, pangutana, nagapasalamat ba ka sa Ginoo? Daghan nato ay mingon, amen. Ya, kay ginatudlo man na nato dinhi. Ay kaduhang pangutana, kanunay ba? Tanawa, 30 na lang kabuok, nag-amen. Eh siguro, tingali kita, nagapasalamat yun ta sa Ginoo. Pero ang second question, kanunay ba? Kaya ang ingon magudinhi, a thanksgiving that we should offer to God should be continual. Amen. Nakuha na to? Napamila pag-aayawan ni. When thanksgiving becomes our everyday lifestyle, our attitude towards life and towards other will change. Paminaw, pag ang imong kasing-kasing puno sa pagpasalamat bitaw, mausab ang imong panlantaw sa kinabuhi. Panlantaw nimo sa ubang mga tao mausab. Pag ang imong kasing-kasing mapasalamaton, kaya ang opposite magadana, pag ang imong kasing-kasing bagutbutan, bagulbulan, puros na kasuko pirmi, negatibo ang imong panlantaw sa kinabuhi, laki pa sa imong mga tao o sa imong silingan. Pag ang imong kasing-kasing, dili puno sa pagpasalamat sa Diyos, dili nindot ang atong panlantaw sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Pero, kung ang atong kasing-kasing puno sa pagdaig o pagpasalamat sa Diyos sa matag adlaw sa atong kinabuhi, our attitude towards life and towards other people will change. We become more positive, we become more happier, we become more gracious, and we become more loving. Tama ba na? Yeah. Pag ang tao mapasalamaton, maluluyon siya. Pag ang tao mapasalamaton, matinabangon siya. Pero kung ang tao di mapasalamaton, ang kahakog, kadalo, nasa iyang kasing-kasing. Dili maayo iyang panlantaw sa mga tao. Pero kung ikaw ako,
Mahimong kinabuhi nato ang pagkamapasalamaton sa tanang adlaw, ang atong panlantaw, ang atong pagbati, ang atong kinabuhi lahi. Kag kita kag tawo nga mapasalamaton, malipayon. Ya kasagaran sa ako makitaan nga bugol-bulan, dili malipayon. Sige lang makakita og sayop. Sige lang makakita og problema. Kita ka kadungog kag tao nga kada istorya nyo problema pirmi ang istorya. Tungod kay kasing-kasing gilunupan sa baha, gilunupan sa negatibo nga pagbati. Kay lagi wala siya nagakinabuhi nga mapasalamaton sa Dios sa tanang adlaw siyang kinabuhi. That's why ang pagpasalamat sa Dios importante nga bangin sa madaugon nga kinabuhi. Oh. Amen. Hallelujah. Usually, for many people, giving thanks to God is easy when life situation is lovely. Di ba? Sa kasaganang mga tao, ang pagpasalamat, dali ra. Pag ang iyang kahimtang hayahay. Pag ang iyang kahimtang maayo, lami ang iyang sudan, lami ang gibati, wala siya gaubo pras nako. Sampol. Paghayahay ang atong kinabuhi, sayon ra magpasalamat. Sayon ra kayo ang paglitok o pasalamat, paghayahay ang atong kinabuhi. Pero, kung nagbalatianon ka, kung gidasmagan kag problema, kung naa ka sa kalisdanan, gilutos ka, giabandona ka, gitigbas ka sa mga bunguton, gikalimtan ka sa mga tao nga dapat makahinomdom sa imuha. Makahimo bagyapon ka sa pagdaig sa Ginoo anang mga sitwasyon na. Now think about that. Ang pagpasalamat sa Diyos, dali lang buhaton sa mga tao nga hayahay ilang ginawa. Hayahay ilang kahimtang. Pero kung baliktad, gitikasan ka, gibinuangan ka, gikawatan ka, nasunugan ka, nagsakit ka, nagkalisod ka, makahimo paghapon ka sa pagpasalamat sa Ginoo. Muna'y dako kayong pangutana. Kaya, sabi sa Scripture, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God. Mo nang ginapanamdaman taani. Ang Thanksgiving Day should be a continual sacrifice. Nganong continual sacrifice of praise man? Because when we offer to God a continual praise, proclaiming our devotion to Him, even in hard times, even in bad times, that's what makes our praises to God sacrificial. Amen. Amen. Mo nang ipinumduman tayo ng Scripture. Kaya buti pasabot sa Ginoo ba, nga kung bisan ang atong kahimtang dili nindot, bisan ang atong sitwasyon di nato ganahan, bisan na natabo sa atong kinabuhi di nato gusto, pero bisan din ang panahon, pero padayon ta magpasalamat sa Ginoo, diha mahimong sakripisyo ang imong pagpasalamat. Dili sa hayahay, dili sa nindot nga kahimtang. Pasalamat ta sa Ginoo. Ang uban galing pasalamat sa Dios, super special lang siya. Kanabag sa lingkapaw lang. Kanang baba lang pero wala gyud sa kasing-kasing. Pero lahi ang tao nga nalukop ang iyang kasing-kasing sa pagpasalamat. Kay bisan dili nindot ang iyang kahimtang, padayon siyang nagapasalamat sa Dios. Kana ang mohimo sa imong pagpasalamat nga sakripisyo. Kanang gapasalamat ka bisag dili nindot ang kahimtang nimo. Amen? I remember Paul and Silas. Akong gamiton sila nga example.
si Paul and Silas, niadto sila sa Macedonia for a mission to preach the word of God. Mao ilang gibuhat. Sa Acts chapter 16 verse 23, niabot sila sa Macedonia, nagwali sila dito, nagsangyaw sila kalabot sa mayong balita sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pag-abot sa verse 23, Acts chapter 16, ingon ang Bible, they were severely beaten. Wala siya, ang ilang sala lang, nagwali silang ebanghelyo. Pero, ingon ang scripture, they were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they cannot escape. Ano bitaw? Grabe gyud ang kahimtang ba nga nasugatan ni Pablo. Wala sila sayop gibuhat, gawas ka nagwali sila sa ebanghelyo. Pero tungod kayong tao nga ilang giwalihan, dili ganahan sa ilang wali. No, paragod karon, wali ko dili. Live ang atong recording. Naagyo yung mga kritik magsig, kana pastora, nakugtian. Wala, sige rin nagpangayo sa mga membro. Na may inana nga negative diya sa internet, baka basapod mo. Namatay 43,000 followers na sa atong online. Nagya po yung mga critics diha, no? Personalan ang ilang tirada. Kaya di mas sila kaharong basta Biblia na nga itong isgutan. So personalon kanila. Nya, para sa anin nahitabo kang Pablo, nagwali sila, pero gitabangan sila bunal. Iyon ang Bible, they were severely beaten. Kabalo mo sa word severely? Wala ko'y word nga eksakto makambyo na sa Cebuano. Pero kanang pwede na ko yun nga, grabe ang pagkulata sa ila. Ano ba? Grabe ang pagkulata. Ang lain nga scripture, gibunal-bunalan sila. Gitabangan pag yun sila bunal. May usaray gabunal, kay usaray bukol, usaray pamaol. Pero ang word diha, gitabangan sila og bunal. Sa ubang translation, na-imagine na, nagwali ka, gitabangan kag bunal. Unya, paghuman nga, gibunal-bunalan ka, nga lupaypay ka na, gihano ka dito sa prisuhan. Siko gunaon na ba? Wow! Kung inani na itabo kang Paulo kang Silas, dako kayo ang posibleng rason nga pwede nila gamiton nga muangal sila sa Ginoo. Tama ba? Dako kayo. Ang pwede himuon nilang rason. Nga mingon sila, unsa man ni Ginoo, nagwali raman utami, gitabangan man mig bunal-bunal, gipriso pa mi. Di ba? Dako kayo ni nga rason nga pwede nila gamiton nga ilang i-complain si God nga nagtawag sa ilaha. Kaya kita ka ni usahay, di ba no? Pag wala tayo sudan, unsa naman ni Lord, oy, wala may sudan. Unsa man ni Lord, oy, nga bagsak man ko sa exam. Unsa man ni Lord, oy, wa man ko madawat sa akong gi-applyan. Ano bitaw? Gamay ra kayo na ha? Pero ang angal nato dako. Kaya naman ang batasan sa daghang mga tao. Nga ngilang kasing-kasing, dili puno sa pagpasalamat. Mao na nga si Paulo si Silas, gibukbuk sila, gipriso sila, doon na sila karoy dako kayong rason nga pwede sila mag-complain sa Ginoo. Pero tanawang verse 25. Sunod nga bersikulo. Tanawa, basahon na to. Around midnight. So murag hapon ni sila gitabangan. Hapon gitabangan. Pag abot sa gabi, around midnight, tungang gabi, Paul and Silas were praying what? Paul and Silas were praying and singing praises to God. Hymns or praises to God. And the other prisoners were listening. Unsa gibuhat nila? Human kitabangan sila bubok o niya gipriso pa? Unsa gibuhat ang pagtungang gabi?
Ingon bang Bible, nagbagulbol sila, nagmahayay sila, ilang gitulisok ang Ginoo. Nganong gipadala sila dito, unya gibukbuk rin sila human sa ilang wali. Mao ba na giingon ni Paul ni Silas? O sa ingon sa Bible, they pray and singing hymns to God. Wow! Ingon ko, hala, kalahi aning mga tawhana. Kay kasagaran sa akong mailhan, pag di gani maayo ang kahimtang, ang bagulbol, di gyud matupkan. Pero sila, sigog imagine ba, wa ba kanay sila nagkansawanay, no? Pilay bukol ni mo, pre. Nasamad ka, pre, napangos ko, pre. Naigo ko, pre. Pagpunal, narapreo ni bukol, pre. Ambot kong wala gisulat sa Bible, pero na-imagine ako, kay gibunal-bunalan mangod sila. So, posible, gistoryahan ay, akong siko, pre, murag natangtang good, pagbunal. Ang akong likod, pre, murag akangkang na ko, pre, kay murag natangtang, mapunggusok na ko diri. Ano bitaw? Pero, wala to nahimong rason. Nga ilang bagulbulan, ang ilang di mayong sitwasyon. Ang ilang gimo, nagdaig sila sa Diyos. Wow! Yung kabalo mo sa inahitabo, tungod kay nagdaig sila sa Ginoo. Verse 26, next nga verse. Suddenly, ang kitatamingon, suddenly, diha, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open and the chains over every prisoner fell off. Unsay buti pasabutan ning suddenly. Gibukbuk sila, pero nagdaig gyapon sila sa Ginoo. Unya suddenly miracle happens. I want you to listen carefully. Listen carefully to this idea. Gibukbuk sila, gipriso sila, pero wala mo undang ang ilang pagdaig sa Ginoo. Resulta, gimilagruhan sila sa Diyos. Unsay ingon sa Bible? Unsay mo sa Bible? The Bible said, there was a great earthquake that opened prison's door. Every chain were broken that resulted in the harvest of souls. Kaya mga piniriso, labi na itong gwardya, warden sa prisuhan, nakabig siya, lakip ang iyang tibok pamilya. Pagkaugmani, nagpabautismo sila eh. Kung imo nang padayon ng pagbasa. Pero dili ko mo pilit sa idea, bitaw, nganong dunay daghang nakabig sa ministeryo ni Pablo. Kay usa sa ilang teras, bisan unsang kahimtang nahitabo silang kinabuhi, dili gyud mawala sa ilang kasing-kasing ang pagkamapasalamaton sa Dios. Mula bisan gitabangan sila bunal, padayon sila nagpasalamat sa Ginoo tungang gabi. So say nahitabo, nilihok ang gahom sa Dios. Why? Because in spite of their situation, Paul and Silas never complained, but a continual sacrifice of praise was offered to God. Wow! Paminaw pag-ayo kay nako ihatag nga punto sa inyo. Unsay buti pasabot aning verse 26. This is telling me, and I believe this is telling us all, that as long as thanksgiving is in our hearts every day, even in bad situations, our God will do something great. Oh. Pag ikaw ako di ay, padayon tang magpapasalamaton sa Ginoo, bisan dili maayong sitwasyon sa atong kinabuhi, mulihok ang Dios. Mulihok ang Dios og magbubuog milagro sa atong kinabuhi. That's why I have this understanding. Base aning story, I have this understanding that the primary reason, the first reason why many Christians never experience a miracle from God, it is because of the lack of thanksgiving to God. Akong klarohon.
Base sa sitwasyon ni Paul ug ni Silas, bisan gibukbok sila, gipriso sila, pero wala sila mulunga sa pagdaig sa Ginoo, gimilagruhan sila. Butang nga akong nasabtan, mauday ni nga usahay daghan sa ato dili makasinati og milagro sa Ginoo, kay ang atong pagpasalamat magod pinili lang kanang hayahay rata. Si Paul ug si Silas bisag hiwi na ang kahimtang sila kinabuhi, wala mausab ang ilang pagpasalamat sa Ginoo nga mo'y nag-imbitar sa gahom sa Dios nga nagbuhat og milagro sa ilang kinabuhi. Muna akong pangutana, gusto ba ka makasinati og milagro sa Ginoo? Ayaw lunga sa pagpasalamat sa Diyos. Amen? Nakita ba nato ang senaryo sa nahitabo sila? And these people is one of the great example for us people of God. Aron masabtan na ito nga ang Thanksgiving, dili lang na usa ka adlaw sa tuig. Makanunayon siya. Bisan dili, nindot ang atong kahimtang. Kaya lagi, Thanksgiving, nga gi-require din para mahimong tinuod ang atong Thanksgiving, it requires a sacrifice of praise. Amen? Na ako'y makita mga tao, nga bugat yung problema, panahon sa pagdaig sa Ginoo, maninghawak ra. Lingi-lingi sa luyo, lingi-lingi sa kilid, digil siya mo kanta. Lagot man kay siya. Di man siya ganahan sa sitwasyon siya kinabuhi. Munang, ang pagdaig sa Diyos, wala. O niya, mag-expect sig milagros Ginoo? Dili, mulihok ang milagros sa Diyos. Kung ang atong pagpasalamat, putol-putol. Dapat, ang pagpasalamat natin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Amen? Tanaw si Paul ug si Silas. Wala silang mulunga sa pagdaig sa Ginoo. Hangtod, milihok ang Diyos sa ilang kinabuhi. Gusto ba kag milagros sa Ginoo? Gusto ba kami milagrohan sa Ginoo financially? Ay, agondang pasalamat. Usay gani, atong attendance diri madomingo, usay wala, usay na, usay wala. Ang mapasalamaton, di na mo absent. Oh. Amen. Samot ng dili malate. Kaya lagi ang niyang kasing-kasing, puno sa pagpasalamat, ga-expect siya nga sakripisyo ang niyang buhaton aron mag-imbitar og milagro gikan sa Ginoo. Kaya hangtod man gud brad sis, dili sakripisyo ang atong pagpasalamat, walay milagro. Hello? Hangtod dili sakripisyo ang atong pagpasalamat sa Ginoo, walay milagro. Kaya ang milagro sa Dios mahitabo diha sa sakripisyo nga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan si Lord B. Hallelujah! That's why this is my simple understanding aning story ni Paul ni Silas. Nga ang unang rason di ay nga nung usahay nihit. Kabalo say nihit. Kanang talagsalang ang milagro mahitabo sa atong kinabuhi. Kaya nga atong pagpasalamat manggod, dili mapadayonon. In other words, kung ang atong pagkapasalamaton makanunayon, milagro sa Diyos iyang ipadayon. Alam niya pagka-rhyme ha? Kung ang atong pagpasalamat sa Diyos nagapadayon, ang milagro sa Diyos mapatigayon. Nalahi na sad. Oy, sir, naghapon diha. That's why, listen to this. Kung wala ka pa nakasinati og milagro gikan sa Ginoo, sukad ka nakaila sa Dios, kana tungod kay dili makanunayon ang imong pagkamapasalamaton sa Ginoo. So muna akong lesson nakuha diri. Oh. Ngano nga usay di ta makasinati og milagro gikan sa Ginoo? Tungod di ay kay ang atong pagkamapasalamaton dili makanunayon. That's why continual thanksgiving to God is a vital ingredient of a productive and effective Christian life. Oh.
Pag ikaw ako mapasalamaton kanunay sa Ginoo, mahimo kang epektibo nga Kristiyano. Pag ikaw ako kanunay mapasalamaton sa Ginoo, mahimo tang produktibo na Kristiyano. Amen. Nakisay gusto diri nga sa tuig 2025 muangat ang atong kinabuhi sa dihang mga lagad ta sa Ginoo. Kisay gustuhan na. Salamat sa 100 kabok, Lord. Ang katong nisinggit og amin, Lord, mo to'y unaha, iangat sila, Lord, karon sunod tuig. Uy, daghan naman. Sorry ha, balitaan ta mo daan. Ang una mo agree, mo to'y unahon sa Ginoo. Manang mapaulahi kag amin, maulahi ka. Sorry lang kayo diya, ha? Pag una ka mo agree, una kang ilista sa Ginoo. Kasi gusto ilista sa Ginoo. Ilista. Nabahaan mo. So sa itong unang punto, unsa ang sakripisyo sa pagpasalamat? Ang sakripisyo sa pagdaig sa atong Ginoo. Importante nga ang atong pagpasalamat sa Dios kanunay bisan ng atong kinabuhi dili hayahay. Ikaduha, kay mga on pata, daghang patag buhaton. Napatay contest, napatay program. Ikaduha nga sakripisyo sa pagpasalamat is the sacrifice of our person. Una, sacrifice of praise. Ikaduha nga P is the sacrifice of our person. You, me. The sacrifice of our life. Mo nang sacrifice of a person. Romans 12 verse 1. New King James palihog ang ibutang nga version. Ingon din ni New King James. Ingon siya, I beseech or I urge, I ask. Kung sila yung word anang beseech. I ask, I urge, hangyo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as what? Living sacrifice. I will read it again. Akong basahin pagbalik. Ingon ang Bible, I believe this is from the Lord. I beseech, I urge you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Listen. I believe God is not a beggar. Ang Diyos nato dili makililimos, pero naa siya gipangayo. Ang atong gamahanan nga Diyos, dili siya makililimos, pero naa siya gipangayo sa imo o sa ako. Unsay gipangayo sa Diyos, gikan kanato. The sacrifice of your life of service to Him. Mao nang ingon na nga verse. Akong Osborn, ang atong Diyos dili makililimos, pero naa siya gipangayo sa imo. Unsa iyang gipangayo? A sacrifice of your life for service. Mo nang itawag niya living sacrifice. Kanang buhi pa ka. Gusto niya imong kinabuhi, samtang buhi pa ka aron mag-alagad sa iya. Mo na siya nga verse. For many people, sa daghang mga tao, serving the Lord is never sacrificial. Sa daghang mga tao, para sa ilaha, ang pag-alagad sa Diyos, dili ni siya sakripisyo. Because they live this life just to please and satisfy themselves. Not God. All
they will give to God is just the excess of their time. Kaya, ang palaging sinasabi ng mga taong ito, Lord, pasensya ka na, busy kasi ako. Kisa ninyo, makarelate na. Si God, dili makililimos, pero nasige pangayo sa imo. O sige pangayo niya, kanang imong kinabuhi, nga mahimong sakripisyo, aron alagaran siya. Pero para sa daghang mga tao, dili nila priority si Lord. Kaya ilang kinabuhi, ilang gigamit, para lang sa ilang kawalingong gusto o kalipay, dili gusto sa Diyos ang ilang gituman. They are telling us that God is not my priority. Muna kasagaran na ni mga tawhana, madungog ni mo moingon nga, pasensya ka na Lord, busy kasi ako, may overtime kasi ako until Sunday pa eh. Unsay gisulti ni mga tawhana, nga gaingon, pasensya ka na Lord, kay busy ako. They are telling us that God is not their priority. Oh. Muna ang pangutana, why for many people, serving God is not a priority? It is because of their lack of understanding about the mercies of God. Nganong daghang mga tao, dili nila priority si God, kay kulang ang ilang nasabtan, mahitungod sa kaluoy sa Diyos. Now listen, balikan ko ang verse. Iyon siya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Isya, hangyon ko kamo mga kaigsunan, basis sa kaluoy sa Diyos. Now gusto na ko gana i-expound gamay. Kay usa sa rason nganong daghang mga tao dili nila priority ang pag-alagad sa Ginoo. Magkinabuhi lang sila para makakaon, makainom, makalaag, makasuroy. Yung si post sa Facebook, yung mayon sa sana all. Ano bitaw? Ang ilang kinabuhi, gatuyok lang kanunay sa ilang sariling tinguha, sa ilang sariling damgo, pero wala sila pakialam sa plano sa Ginoo. Muna kining mga tawhana, busy sila sa mga butang sa kalibutan, dili sa mga butang sa Diyos. Kay lagi, ang ilan lang gusto makabot sa kinabuhi, malingaw sila aning kinabuhi. Pero ang requirement ni God is siya, I ask you to offer your life as living sacrifice. This is your reasonable service. What God is telling us, na kung naman siya gihangyo sa ato, kanang atong tibuok kinabuhi, aron alagaron siya. Kaya lang, daghang mga tao, dili makahimo sa paghatag sa ilang tibuok kinabuhi sa Ginoo, tungod kay kulang ang ilang pagsabot sa kaluoy sa Diyos. Napaminaw pa kayo. The mercy of God is all about God giving His only begotten Son, Jesus Christ, as a sacrifice to die on the cross for our salvation. Ang kaluoy sa Diyos, pasensya sa atong cross nga karaan ha, ato daw ning Osbon, wag-upuhon nato para mapahinom-duman ta kanunay. Aning cross, kay kining cross nagisgot sa kaluoy sa Ginoo, sa imo ug sa ako. Ang kaluoy sa Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus aron ilansang diri para sa imo ug sa akong kaluwasan. Muna'y kaluoy sa Ginoo. Pag ang tao di kasabot ana, pag ang tao walay ideya ana, magpatuyang siya ani kinabuhia. Kay para sa iya, ang iyang kinabuhi iya wrong. Kining kinabuhi, dili ni ato, gipahulam lang ni sa Diyos sa atoa. Kung ni amator na grasyahan ta, tungod kay nakasabot ta, nga gikaluyaan rata sa Diyos, tungod kang Kristo Jesus, nga gilansang og namatay sa krus. Pag ikaw makasabot, nga gikaluyaan rata sa Ginoo, ang ayan atong ihalad sa Diyos ang tanan sa atong kinabuhi. When Jesus was born in this life, He understand His mission. And His mission is to die.
Jesus was born to die. Nabuhi siya para mamatay. Good news na siya. Unsa may good news anang nabuhi niya mamatay. Ang good news, namatay siya, puli ka nato. Kayang tinuod, kita man ang dapat ilansang diri, kay kita man ang makasasala. Kita, ikaw, ako, kita tanan, nagkabulingit ta sa sala. Nagkadaya ang libil ug matang sa atong pagpakasala. Pero, gikaluyaan ta sa Diyos. Amen? Kung gihatag ni Jesus ang iyang tanan, alimang ka, gitalikdan niya ang trono sa langit, nanaog siya sa kalibutan, nagsulob sa pagkaulipon, nataw siya, pinagi sa birhin, nagdako siya, nga nagsunod sa kabubuton sa amahan, hangtod ni abot siya sa tamang panahon, nga ihalad ang iyang kinabuhi, aron ilansang sa cross, aron pulihan ta, aron bayran ang atong mga kalapasan. Mauna siyang mercy of God. Maunang si God, siya, I urge you, brethren, therefore, that by the mercy of God, present your life. So atong ihalad ang atong pag-alagad sa Ginoo, pinasikat sa atong pagsabot sa kaluoy sa Diyos kanato. Amen. Mauna ingon ako ganiha, ang rason ng daghang mga tao, dili gaalagad sa Ginoo. Ang ilang ginaalagaran ilang sarili ra. Tungod kay wa sila kasabot, nagikaluyan ra sila sa Ginoo. Amen. Muna kita Kristohanon, wala tagapaulahi. Pag mangyutag pagpangalagad, ginashoot nato ang tanan natong mahimo. Tungod sa kaluoy sa Diyos kanato. Amen? This is what living sacrifice is all about. This is the offering of our person to God. Hallelujah. Amen. That's why God is asking you and me on the basis of His mercy. Can you offer your whole life as a sacrifice of service to me? Muna pangutanan ni God. Unsay imong tubag? Kitahay ba manuktok si Jesus? One day, manuktok siya sa imong balay. Tok-tok. Nya ablihan nimo. Pag abli mo, ha! Nakurat ka kay si Jesus. Nagtindog sa tubangan nimo. Nya moingon di siya sa imo, Ter, na ako'y hangyo sa imo ha. Pwede ba ihalad nimo imong kinabuhi sa kuha? Unsay imong tubag? Ter, pwede ba ihalad nimo imong kinabuhi sa kuha? Base sa akong kaluoy nga gihatag sa imo ha? Mao na pangutana. Ang pangutana, ikaw, kung ikaw pangutanahon anak, unsa may tubag nimo? When you say yes to Jesus, this is our ultimate act of surrendering our lives. This is our ultimate act of surrendering our lives to God. Saying, God, this life is yours, it's not mine. Gipahulam ra ko nimo ani Lord, imuha ni kinabuhi. Dili ni ako. Moabot ang adlaw, hukman ko nimo Lord, kung giunsan ako paggamit ni kinabuhi samtang naapa ko sa kalibutan. Mao man na siya. Mao man na siyang kahimtang. Kung unsa ang gawi nato karon, mao na ang basihan sa paghukom sa Dios inig abot sa panahon. Mao na mintras sayo pa nga naapatay panahon nga mahalad nato ang atong kinabuhi isip buhing sakripisyo sa Ginoo aron alagaron siya ato ning himuon. Unya ingnon nato si Lord, yes Lord, I will offer to you a living sacrifice, my life as living sacrifice. This is my reasonable service to you. This is my act of surrender, saying to you, God, my life, this life is yours. Use me according to your will and pleasure. I am your servant, ready to do your will. Pag inana ang atong isulti, we offer our person to God.
When we offer our person to God, our whole life to God, as a living sacrifice to God, our thanksgiving become a thanks living. Pag ang atong tibok kinabuhi, atong ihalad sa Dios aron alagaron, ang atong pagpasalamat pag kinabuhi na nga mapasalamaton. Lahi man ang thanksgiving kaysa thanks living. Ang thanksgiving, mga tao na sila nagahatag og pasalamat sa Ginoo. Pero ang thanksgiving, mga tao na sila nga nagkinabuhi nga mapasalamaton matag adlaw para sa Ginoo. Amen. Mao na nga ang tinud nga pagpasalamat nagkinahanglan og sakripisyo sa pagdaig, ikaduha nagkinahanglan og sakripisyo sa atong kinabuhi as a person. Ikatulo, last but not the least, ikatulo nga sakripisyo nga kinahanglan ihatag nato sa Ginoo is the sacrifice of our presents, gifts, offerings. Unay present, regalo. Mga P lang, gilinyan ako ang P para di mo kalimot. Una nga offering nato is our praise, ikaduha nga offering is our person, ikatulo nga offering is our presents, our gift to God. Deuteronomy 16 verse 10 sa New Living Translation. Then, celebrate the festival of harvest. Sa tuwa na karon Thanksgiving. Celebrate the festival of harvest to honor the Lord. O sa ingon niya rin atong sa ulugon ang pagpasalamat para pasidunggan ang Diyos. Underline the word, to honor God. Ako nang i-discuss kadali. So yung sa ingon niya, celebrate the feast of harvest to honor the Lord your God. Bring Him a voluntary what? Offering. Morning presents. Bring Him a voluntary offering in proportion to the blessings you have received from Him. Napaminaw. Gisugo ta sa karaan pa, sa Old Testament pa. Kitang katawan sa Diyos, gisugo sa Ginoo, nga magsaulog kita og pagpasalamat sa Diyos. Para pasidunggan siya, to honor Him. And to honor Him is to bring, kung sa'yo niya, to bring Him a voluntary offering in proportion to the blessing you have received from Him. Ang mga tanak ko, sa Tibok Tuig 2024, nakasulay ba kag kwinta kung pilang pagpanalangin sa Ginoo sa imo ha? Nakasulay kay kwinta? Pila ang panalangin sa Ginoo sa imo ha? Gawas sa kwarta nga panalangin ni Lord, pinaagi sa imong trabaho, negosyo. Imong physical, nga hangtod karon kusgan pa ka, buhi pa ka. Oh, inumdum ko atong pandemic. Sir Frank, itong pandemic ba? Kaming duha ni Mrs. giatake miyo. COVID. 28 days minggu oxygen. Mag-ubo ko 14 gahi ah. Unya mulagpot ang dugo gikan sa akong ilong. Gawas ah, tug. Di ko Ginoo. Well, if this is the end, okay, no problem. Kay dugo, makulbaan, makagdugo mo gawa sa imong ilong, inigubo nimo. For 28 days, we are suffering high fever. 40, 41, 42. Ano bitaw? Unya oxygen, makahurot ko, 2 ka oxygen kada adlaw. Unya kadto nga time, tungod kay nihit ang oxygen, maglisod asa mamalit. Unsaon niya? 1,002 per tangke. 1,002 pesos. Kaduha na mahurot ko kada adlaw. Duha pud kang misis. Kay ang iyang oxygen. Unsa tawag kanang oxygen gani? Kanang 59 lang. Unsa tawag kanang iyang oxygen level. 59 niya, ako 70 pa, ganaana. Pero yung doktor, nagpa-check man mi.
So gidala mi sa usa ka leader dito sa diha pa-check up mi. Narabi sakyanan kay doktor murag astronaut ni duol sa mua. Sir, pag tanaw niya pag check sa mua, kuha mig blood sample. Sir, COVID na sir. I-admit mo. Paglingin ako ka misis sa pikas, para imang duwaluya kay sobra na si mana may ikalintura. Isa dili ko mapa-admitan. Maulit na sa balay. So, naging-negotiate mas Dr. Dok. Di mi magpa-admit, Dok. Di masukot si misis. Muhilak siya. Maulit na may samong balay. Iyon, Doktor, dili po di na, sir. Pero muli mo, piniguruho ninyo, manamoy oxygen tank. Tangke ba, oxygen? Oh, kay kung dili maagapan, sir, tingali maulahin na ta. Ikulbaan po ko kay lain na magsinultihan ng doktor sa mua. Pero sa kabuutan sa doktor, girisitahan man niyag tambal. O may kabalo kung sa itong mga tambal kay gamay na kaya ko pananaw. Ang tao gud mo duol sa balay, gamay na lang kaya kong pananaw. Gamay na kayang tao ba? Kung ginoo anong gamatoy naman kay mga tao. Ana akong gibati. Ang kalitura taas kayo ay gana mo kaon, suka, ubo, gahi kayo, niya musidlit ang dugo sa akong ilong. Ana. Ang akong gikwinta, Sir Frank, kanang oxygen batag 1,000 to, duha niya, 28 days. Bali, upat ang among adlaw, upat ka oxygen among adlaw. 28 days, we spend a lot of money. Oh, yan kung una-una ba, kining atong giginhawa, libre ra siya, hinatag ni Lord. Wala ka nagbayad, sukad ka na tao. Oh, wala tayo gibayad sa iya, sukat ta na tao. Kung kwintaho na to, kung pabayran ni Lord ang hangin lang, yabo ang atong iniktarya nga yuta. Dili kaya ibayad. Oh. Bisag kwintaho na to, tag 800 lang ang tangki sa oxygen. Bisag 800 pesos lang. Kwintaha, sukat ka na tao, pila edad nimo. Sika ginawa na, libre. Kung pabayaron ka sa Ginoo, do you think ang imo 100 hectares kasagingan, kaya ibayad? Kulang. Wapay labot na, kawa ka ma-aksidente. Kaya na-aksidente, nabali ang bukog, nabali ang ulo. Pag operahan ang heart, operahan ang utok, parting mahala. May lang mo garantiya si Sir Frank. Kung dili, wala. Oh, si kaglinya dito sa Putindugaya man. Hello? Nakasulay ba mo kwenta? Unsa kadako ang pagpanalangin sa Ginoo sa ato? Oh, sulayer ko kwenta. Pero pastor, dili man mi dato, pastor. Oh, pero the fact that you are alive, the fact that you are here, mayo'y mong ginhawa. Wala ka na sa ospital, nga gidextrose ang ilong. Ay, ang ilong gidextrose, pastor? Wala ka dito sa ospital. Ang uban karong urasa gatinga. Karong urasa. Yang tagtungod wa kabuluha sa mga kwarta para injeksyonan ng ilang pasyente. Pero ikaw na adiri. Di ba? Kwintahan daw, Brad. Usahay mo yun ka nga, pastor, kung di lang ko naning kamot, di mo kumuswag. Sayop ka. Ang tinuod kung wala gitugot sa Diyos, kining mga grasya nga imong naangkod karon, wa ka may naani karon. Kung wala si Lord, nag-abli og pultahan para makatrabaho ka, para makanegosyo ka, wala ka. Without somebody said, God without man is still God. He's so powerful. But man without God is nothing. Pag wala tayo Ginoo, bisag dato ka diri. Wala ka. Inigabot dito. Are you listening? That's why, ang scripture nagingon, celebrate a thanksgiving to honor the Lord your God. Bring Him a voluntary offering in proportion to the blessings you have received from Him. Unsang panalangin sa Ginoo, pagkuha og tipik sa imong panalangin para i-offer sa Diyos as thanksgiving. Muna din naga-exercise tag voluntary offering. Nagahimo tag voluntary offering. Oh,
Kaya lang, ang uban, tungkol voluntary, pangita ko itong 20, Gs, voluntary raman. Sincere. Ang yung sa Bible, bring him a voluntary offering in proportion to the blessings you receive. Oh, kitahay, ang pinakagamay na to diri, ni dawat ka og 120,000 karong tuiga kas. Pinagi sa imong trabaho o sa imong negosyo. Pila may proportion ana kung maghimo kag offering as your thanksgiving to honor God. Tagalan mo 20 si God. Nya proportion na. 120,000 imong nadawat, unya 20 ra ihatag nimo kay God. Do you think proportion siya? No, it's not. It's not. Mauna kami pamili para sa among proportion 20% kay God. Sa tanang blessings among nadawat, 20% kay God. Ano among ituuhan ka proportion. Kita i-bless me ni God og 10,000. Ang proportion sa offering nga mong ihatag kay God is 2,000. That is 20% sa blessings na gihatag ni God sa amo. That's how we live. That's how we live. Napobre ba mi? No. Giangat mi sa Diyos. Why? Because real thanksgiving, paminaw ni pagayo. Real thanksgiving is the offering of thanks to honor God that is not complete until there is giving. Thanksgiving. Ang thanksgiving is an offering of our thanks to God that will end in giving. Mo ng thanksgiving. Nasundan ninyo? Lahi sa ka mag-design, pastor, no? Inanara na siya. Ang thanksgiving diay is an offering of our thanks to God that is not complete until there is giving. Therefore, giving our personal honoring to God in response to His abundant blessing is a total surrender of our resources to God. Believing that everything we have, our time, our talent, our treasure, all comes from God. O totoo ba mo? Ngang tanang butang gikan sa Ginoo. Ingon mo ko ng Bible, na tao taaning kinabuhi hubo, wa tay ato. Munang muuli po ta sa langit, kung makauli ta dito, nga wa po tay dalhon nga ato. Ang mga butang, diri ra na sa kalibutan. Muna ayaw i-shoot ang imong kinabuhi nga isakripisyo nimo para sa mga butang ra. Kaya ang mga butang, mawahanaw ra na siya. Apan ang paghatag o panahon sa Diyos, pagpasidungog sa Diyos, pinagi sa atong mga halad pagpasalamat, butang kini nga mulungtad hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kusog nga palakpak bi sa Ginoo. So, when we offer our resources to God, back to Him, we agree that they are not ours, and we are just stewards entrusted by God to use all these resources for His glory and honor and the advancement of His kingdom. Kanang muhatag di kag offering sa Ginoo, buti pasabot nga ikaw mituo nga kining mga butang gipiya lang sa Ginoo sa atoa, piniyalan ra ta. Unya sa diyang ato ning ihalad sa Ginoo in proportion to the blessings that we receive from God, we are honoring God. And this offering we give to God is one way of telling God that, Lord, we believe that all these resources, our time, our talent, our treasure, all these things comes from you, and we are just stewards. Amen? But when will be our giving
become a sacrifice. Kaya, para sa today, naanad ba tayo, hatag tagtais, hatag offering. Oh, naanad na tayo na, ang uban. Ang uban, ga-practice pa. Ang uban, wa pag yun nakasugod. Pero, sa katong ga-practice na sa tayo sa offering, dili na nato lisod ang paghatag. Pero, kanusa man mahitabo, nga ang imong paghatag, sakripisyo. Kaya pwede makamuhatag. Para sa itong one time, si Jesus, nag-attend sila og fellowship together with the disciple. Unya, offering time, nag-offering sila. Ingon din si Jesus, mga disciple, kinsa anang naghataw offering, mo'y pinakadako og hinatagan. Amo nakabasa mo ana? Nakabasa mo ana? Nya ingon ang ubang disciple, kadto naghataw og 1,000 Lord, bagti kay 1,000, bag-o kay 1,000. Jesus, dili. Kaya naghatag 1,000, sa atong pananaw, dako siya, kay 1,000 man. Pero sobra kaayo to siya, eksisto siya sa iyang kinitaan. Pero kining babaeng balo, ang naan niya, duha lang kadako. Maura to'y iyaha, duha kadako. Pero gihalad niya tanan. So mas dako ang balo nga gihatag. Sa atong pananaw, mas dako ang libo kaysa duha ka dako. Pero para sa Ginoo, wa siya gatanaw sa balor o sa bili sa imong gihatag. Gitanaw niya ang imong kasing-kasing. Ana day siya. Kay kung nagtuo ka nga maunay proportion, ang basihan mo sa Old Testament, proportion. Kung nagtuo ka nga maunay siya ang angayan nga halad ihatag nimo sa Ginoo, ang Dios mag-bless ana. Amen. Amen. Yang babae kay bisag gamay tong iyang halad ikumpara sa ubang naghalad. Pero kadto man ang tanan nga nasa iya. Nalipay si Jesus. Si Jesus mismo nagingon, katong bahay mas dako offering. Kay katong naghatag og dako, sobra naman to. Wa naman to'y gamit sa iya. Motong gihatag na lang niya. Mo man ang mga tao. Kasagaran sa tao, muhatag sila sa sobra na lang. Nila bilang dili ilang kwarta, ipanghatag na nila dayon. So ang question, before I close, when will be our giving become sacrificial? And what happened when we give sacrificially? So doon ka pangutana atong tubagon. Kanusa mahitabo nga ang paghatag nato sakripisyo na? Unya unsay mahitabo kung maghatag ta sakripisyo nga paghatag? Akong basihan ang 1 Kings chapter 17. Please, verse 13. 1 Kings chapter 17, verse 13. Nagisgot kini nga verse, may tungod niya atong Saripat woman, Shunammite woman. Woman siya nga balo o sa kabukyang anak. Verse 13. Okay. But Elijah said to her, don't be afraid, go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what is left to prepare a meal for yourself and for your son. Kining panahon na famine. Tulo ka tuig nga famine. Huwaw. Sa lugar sa Saripat. Saripat ang lugar ani. Unya, kining balo nga babae o sa kabukyang anak, katapusan na lang harina og oil ang naa sa ilang sudlanan. Unya, niabot ang man of God, si Elijah, prophet, siya woman. How are you? Isa niya, nanguha ko og kahoy, isugnod, kay magluto ko og last meal para nako og sa akong anak. Nagkuha man ni babae sugnod. Prior nga verse, hindi na ako mabasa kay taas. Kuha sa kahoy. Magluto ko og meal na mo. Ingon ng prophet, oy, aysa, una ka magluto og pagkaon ninyo. Ingon siya, sige, buhata, magluto ka, pero tagais ako una. Unaha ko. Pero meron akong basa na ko, kuyawa po ning pastora, oy.
Kay bawang muna na tong balo, way bana, napay anak, niya last meal na lang niyang lutoon. Unya magpauna pa siya serve. Sa pirmero, iko unfair man ni siya. Pero, I begin to realize, doon ay rason nga nung ang man of God niabot atong panahona sa sitwasyon atong baluha. Atong nga balo ba? So, ingon si Elijah, Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Manay niya. So, sa resulta, sa deng gituman aning balo, giunahan niya gluto si Elijah. Ang result, kung padayon ito basa ang nagsunod nga mga bersikulo, ang resulta ana, sa deng ni Kaos pag-usab ang babae sa ilang sudlanan para magluto siya sa ilahang pagkaon sa iyang anak, tingala siya, inikaos niya, uy, magyapoy harina. Kaos na po siya na. Uy, nagyapoy harina. Pagkuha niya sa oil, gamay na lang. Pagbubuo niya ang oil, siyang giluto. Pagbutang niya, uy, magyapoy oil. Ang iyong sa Bible, wala muhubas. Pero, verse 14. For this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and crops will grow again. Marang ingon ang prophet ba? Ingon ang prophet, kung unahon ko nimo, maghimo kag offering para sa kuha, kay man of God mako, gipadala ko sa Ginoo diri. Ako ang representative ni Lord para motabang sa imong sitwasyon. Pero ayaw hudda ng harina nga nasa imong nabilin. Unahi kong hatag. Kaingon si Lord sa kuha, pag unahon ko nimo, di mahurot ang imong lana o ang imong harina. Muna ingon sa bersikulo. Hangtod mo abot ang panahon nga mobalik og ulan o nya manubo na pod ang mga lagot mon, mga tanom. So sa nahitabo, kini nagtudlo sa tuwa that the overflowing blessing, take note of this, the overflowing blessing is just a result of sacrificial giving. Walay ni agree? The overflowing blessing that comes from God is just a product of your sacrificial giving. Parehaning balo. Tanawa, kung pananglit na niguro ang balo, unahon niyag timpla ang iyaha o ang iyang anak na pagkaon. I-ignore niya pananglit ang sulti sa prophet. Do you think the miracle of overflowing mahitabo sa ilaha? Sa balo? Dili. Pero tungod kay ang balo, naghimo siyang sacrificial giving. Nganong sacrificial giving? Because the widow gives to Elijah food in spite of their poverty. That makes your offering sacrificial. Kana bang walang-wala ka, pero nangita kag paagi nga makahalad ka sa Dios. Sakripisyo na. Kaya uban nga gahalad og sakripisyo, sobra raman ang ilang gihalad para sa Ginoo. Pero kining balo, nganong sakripisyo niya ha? Kay gihatag niya ang pagkaon sa propeta in spite the fact nga katapusan na lang unta nila tong pagkaon. Munang sakripisyo siya. Unya, kini nga idea, gitudlo ni Apostol Paul sa ato sa New Testament. Basahon na to, 2 Corinthians chapter 8, pagsugod sa verse 1. Gamay na lang ha. Manihapon lagi taron. Gusto lang gyud ko ba nga? Gusto lang gyud ko as your pastor na sa 2025 lahi na nga atong perspective. Nga maabot sa atong una-una o kasing-kasing nga pagpasalamat day sa Dios kinahanglan makanunayon. Kay kung kini atong buhaton, daghang butang itugot sa Dios nga ipahitabo sa atong kinabuhi, labaw pa kay sa atong gipangandoy para sa atong kaugalingon. 2 Corinthians chapter 8 verse 1.
Gitudlo ni Apostol Paul sa New Testament, kining nahitabo sa balo sa Old Testament. Ingon sa verse 1, now, ingon ni Paul, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches of Macedonia. They are being tested with many troubles, and they are very poor. Ang church sa Macedonia, nga gisgutan ni Apostle Paul, nga grabe ang pagsulay sa ilang mga kinabuhi. They went into many kinds of trouble, and because they are so very poor. Pobre sila nga church. Kining Philippians church. Pero ingon niya din, they were very poor, but they are also filled with abundant joy which has overflowed in rich generosity. Pobre sila nga simbahan, pero ang ilang kasing-kasing malipayon nga mutabang. Wala siya. Pobre siya nga simbahan, dagag problema, pobre kay sila, pero ang ilang kasing-kasing puno sa kalipay sa paghatag. Ano ba? Mangyatagon sila nga church. Masabi kayo ko ba? Ha? Pobre sila yung mangyatagon. Muna ang Philippian church. Pobre sila, pero mangyatagon kayo. Muna yung ni Paul. Verse 3. For I can testify that this church gave not only what they could afford, but far more. Oh, kining simbahan na naghatag sila, dili itong kaya lang nila. Sobra sa ilang kakayahan ang ilang paghatag. Unya, ingon sa dini, and they did it of their own free will. Gawas nun silang gahatag. Verse 7, ambak sa verse 7. Since, ingon siya sa Corinthian church, mamayang sulatan nani, ang Corinthian church. Since you excel in so many ways, Corinthian church, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Ang Corinthian church di ay, talented sila nga church. Maayo sila manulti, maayo sila mangwali, talented sila may manganta, ano bitaw? Pero, dili sila manggihatagon. Muna ni Paul, kamo, Corinthian church, grabe inyong kadasig, grabe inyong kahibalo, grabe inyong gugma para sa kuha, pero unta, inani pod mo sa paghatag. Dapat grabe pod mo. Muna niya. So, Apostle Paul is telling me in this part of the scripture that Philippian church is a church who is giving sacrificially. Ang Philippian church. Kaya mo ni gigamit ni Paul. Ay ayang gitudluan ang church sa Corinth, sa Corinthians. Kamo, mga bright mo, mga howd mo, dasig kay mo. Pero, unta, inana po inyong pagkamanggihatagon. Kaya ang Philippian church, bisan pobre sila, grabe ilang mga problema, pero gasulabi ang ilang pagkamanggihatagon. So unsay akong nakita dinhi. Kini nagtudlo sa kuha. The Philippian church, in spite they are poor, but they are giver. Manggihatagon sila. Tanawa ang Philippians 4 verse 18. Philippians 4 verse 18. Sila na mismo. Sulat ni Paul sa ilaha. Ingon siya, at the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent with me with Epaphroditus. So naa sila gipadala si Epaphroditus, gipadala sa ilang offering, gi-support kang Paul. Unya, ingon day si Paul, ayang description, atong offering gihatag sa iya, they are sweet-smelling sacrifice. Sacrifice ang tawag ni Paul. Humot nga sakripisyo. Anong sakripisyo? Pobre manggod ang Philippian church. Pero gahatag sila labaw sa ilang makaya. Ingon ni Paul, ang inyong gihatag sa kuha,
is a sacrifice. Manaingon niya. That is acceptable and pleasing to God. Brad, mga sis, paminaw. Ang paghatag di ay, kung sobra lang sa atong kinitaan, dili di na siya makapahimot, dili ka na siya lang makapahimot sa Diyos. Kung dili, ang hatag nga sakripisyo. Ang hatag nga sakripisyo, mo din na siya ang kahimot-anan sa Ginoo. Mauna ang verse 19, gisaaran sila sa Diyos. Tanang verse 19, and the same God who takes care of me, Paul said, will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Sa dihang nakadawat si Paul og sacrificial offering, ingon siya sa mga tao sa Philippian church, ang inyong offering, sakripisyo. Ya, tungod kay sakripisyo ni, gikahimutan ni sa Ginoo. Unya ang Diyos, paminaw, ang Diyos nga naghinagbo sa tanan akong panginahanglan, maghinagbo po siya sa tanan ninyong panginahanglan, sumala sa iyang kapasidad o kadagaya. Sa ubang translation na yun, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Now listen, daghan na to Christian ga-claim ani. Daghan ta ga-claim ani. Lord, di ba nang iyong Lord, you will supply all our needs. Yes, nag-promise si God, He will supply all our needs. Pero kini nga promise dili para sa tanang Christians. Minaw, kini nga promise that God will supply all our needs, dili ni para sa tanang Christian. Para lang sa Christian nga naay sacrificial offering. Think about that. Ang promise ni God nga isupply imong panginahanglan, mag-agad kung naa kay paghatag nga sakripisyo. Muna dinhi, ginahimo na itong kultura ang paghatag para mo angat ang atong kinabuhi. Kaya ang pag-asinso, Brad, di lang na siya resulta sa paningkamot. Grasya na siya sa Ginoo. Paot man gamiton akong kinabuhi, no? Pero wala mo ko'y kumpanya gisaligan. Pero gibuhi ko sa Ginoo. Why? Kaya ang verse na gingon, Deuteronomy, balik na God, Deuteronomy 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Please. Ang sayon niya, remember the Lord your God. Why? Why God wants us to remember the Lord our God? Because it is He is the one who gives you power to be successful. So si God ang nag-abli og pultahan para mahimo kang successful. Muna ang pagpanalangin sa Ginoo, ang pag-asenso, ang pag-uswag sa kinabuhi. Dili ni siya resulta lang sa pag-ampo o sa pagpaningkamot. Grasya kini sa Diyos. Ingon niya, remember that. Kaya daghan sa mga tao nakalimot. Abi niya, ang iyang pagpaningkamot, ni resulta kanong ni dato siya. Dili. Yes, mayo naningkamot ka. Kaya yung tapulan, di man pwede. Pag tapulan, dili gina siya mo sinso. Yan muna isad sa atong nasod. Ang naningkamot, mag-amot, ihatag sa wa naningkamot. Oh, sorry. So, Christians, before I close in a word of prayer, I want you to think about this. Ang saad ni God i-provide imong need, dili na siya para sa tanan. Para na sa katong nagsakripisyo sa paghatag. Amen? Napangutan ako, naghahatag ba ka para sa Ginoo? Kanang atong opiring, para sa Ginoo na, Pastor, yes. Para sa Ginoo na. Imo man ang ginala para sa Ginoo.
Nya gamito na sa Ginoo para sa atong buluhaton diri kay unsa man na sa Ginoo sa langit, di man na mapuslan dito ng imong kwarta. Diri mapuslan nato na samtang gahulat ta sa pagbalik niya. Manang ginapalit nato ng sound system, ginabayad nato sa aircon, palit nato bangko, ginapalit nato microphone. Para sa karon no, kining mga nagdala ani sacrificial giving, dili ni gikan ni bisan kinsa, gikan ni sa mga kaubanan nato nga nagsakripisyo para mapaambit sa uban ang ilang panalangin nga nadawatan. Na may daghang manghatag og ginani, pero di na ilaha. Kinigikan ni sa inyo ha. Salamat sa inyo. My God, who provided all my needs, will supply also your needs because you give to honor God sacrificially. Amen. Hallelujah. Salamat sa inyong mga offering. So in closing, that's why in this Thanksgiving celebration, let us always remember this, that real thanksgiving requires sacrifice of praise. Number 2, requires sacrifice of our person. Number 3, requires the sacrifice of our presence. That's what real thanksgiving is all about. Akong prayer, nga pinasikad ani nga ideya o pagpadayag ang gihatag ni Lord sa ato, makatabang ni nga mauswag ang atong panlantaw sa kinabuhi. Aron sunod tuig 2025, dili ita magpabilin nga inanila, kung dili mo angat ta sa atong paghalad, sa atong pagdaig sa Ginoo. Di na ta magpaulahi, inigabot diri sa atong simbahan madomingo. Kay magsakripisyo taw pagdaig sa iyaha para na milagro. Ikaduha, isakripisyo na to itong kinabuhi. Ayaw katunga lang, ayaw 1/4 sa imong kinabuhi, imong ihalad para alagaron ng Ginoo. Tibok na itong kinabuhi. Kay kung gihatag niya ang tanan para sa atoa, ang ayan na to siyang tagaan sa tanan. Someone said, this life we have is a gift from God. And how you use it is your gift to Him. Ako binisayon. Kini nga itong kinabuhi, gasa kinigikan sa Ginoo. Kung unsaw na ito ni paggamit karon, muna gasa na ito sa Ginoo. Muna kung gahubog-hubog ra ka, gaadik-adik ra ka, dili na angay nga gasa, ihatag nimo sa iya. Limpyo na paghatag niya sa imo ha. Kinahanglan, limpyo po na og ihalad nimo sa iya. Amen. And third is the sacrifice of our presence, of our gifts, of our offering. Muna nga, someone also said, if you want to see the things you have not seen yet happening to you, do the things that you have not done yet before. Ingon siya ba? Kung wa pa nimo sukad nakita ang mga nindot nga butang na hitabo sa imong kinabuhi, buhata ang mga nindot nga butang nga wala pa nimo sukad na himo, kay bugtian ka sa Dios og mas dagko pa kaysa imong ihimo para sa iya. Amen? Amen? In behalf of my family, I would like to greet you. Happy Thanksgiving. Happy year-end celebration. We call it year-end celebration because this is our unified, this is our corporate offering to God, our thanksgiving. Amen? Akong prayer, na sa sunod panahon, ang atong thanksgiving, i-welcome na nato, tanan nato mga kaigsunan. No? Di na ta mag-limit para sa ani. Amen? Now, may I ask everyone to please stand. Nala ko i-pray gamay. Para nato tanan. Kita nga nagsakripisyo pagdaig sa Ginoo. Kita nagsakripisyo sa atong kinabuhi sa Ginoo. O kita nga nagsakripisyo paghatag in the name of the Lord. Akong prayer,
nga tanang blessing ni God ibobuo niya sa atong kinabuhi sa tuig 2025. And before I close an order of prayer, our musicians will be singing to us this song.